Smuggle, 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 smuggle. No reasonable person could follow public health's war on vaping and not come away with a clear understanding that public health and the mainstream media have no compunction whatsoever with regard to spreading misinformation, contorted data, and using the power of the state and its state-backed agencies to deceive and coerce the public in order to get their way. If you followed any of it, you gotta know that. Sa mandako ng Pilipinas kayo naroroon. Ito si Ka Anton Israel para sa Rated X numero 40 at muling sumasa inyo ng live para sa ganun ay mabigyan ang lahat ng pagkakataon na makapag-interact at madinig ang ating tinig, pinagsama-samang tinig sa pamamagitan ng programang Rated X. At sa topic ko natin, tumitibay ang posibleng kaugnayan ng mga Chinese syndicates sa smuggling ng vape at yosi. At para sa opinion, mainit na mainit itong si Jen Pabro na minsan tinawag kong man-child. Ang tanong natin may pumantay na ba kay Jen Pabro sa kanyang personal style at pagsasabog ng sigla? Marami po kasi ang nabuhayan noong mabalitang muntik nang bumalik si ang Flava sa merkado. Kaya yan akin pong sinuri at talagay ko magiging masigabo at magiging paksa na maaari natin itong pagsaluhan sa gabing ito. Pero bago ang lahat, no, ibig ko pong i-emphasize na ako po ay dumalo sa isa pong roundtable discussion noong Martes, diyan po sa Maynila. Ang pamagat Navigating the Tobacco and Tobacco Alternative Products, Championing Economic Growth and Consumer Protection and Safety. Pinost ko po yung video na nang magsalita, na ang portion na nagsasalita po si ASEC Amanda Nograles at kanya pong binigyan diin. Inuulit ko po na kanyang binigyan diin na simula June 5 ay iiral na po yung mandatory registration ng mga vape products at siyempre ng mga retailers, importers, distributors, etc. etc. Lahat po halos ng may mga kaugnayan sa vape industry ay kinakailangan pong sumailalim sa proseso na ipaiiral ho. Umiiral na in fact ito. Pero meron po tayong 6 months grace period, transitory period, magmula June 5 hanggang December 31. Para po sa mga retailers, lalong-lalo na ho, doon po sa mga malalapit sa eskwelahan. Marami po nagsusumbong sa akin. Malapit sa eskwelahan ito, obvious na obvious. Hindi mo na kailangan hanapin. Itong vape shop na to, nagtitinda sa mga minor de edad, walang pakialam, hindi mo na kailangang hanapin. At ganun din ang tulad ng iba na ang kanilang shop ay hindi naman vape shop pero nagtitinda ng vape. Merong iba dyan, sari-sari store pero nagtitinda ng vape. Gaya ni Tonyo, nagtitinda ng sabon, alcohol at detergent pero nagtitinda ng vape. Ayan po ay para sa DTI na po para i-enforce yung kanilang enforcing power na binigay po ng gobyerno. Wala po sa NCUP. Ang atin lamang po ay pagbabahagi ho ng mga impormasyon na maaari po magsilbing gabay sa inyo. Magsilbing gabay sa inyo. Pagdating po sa enforcement, wala po kami noon, hindi po kami nagpapahuli. Hindi kami nagpapahuli. Hindi kami nagpapahuli pagdating sa impormasyon. Pero hindi po kami ang sumisita. No? Kaya habang maaga pa, kayong mga retailers, kung meron kayong nasa lugar ho kayo na talagang siguro previously hindi pa ninyo alam, siguro mas nauna pa kayo nag-ooperate kaysa sa Philippine Vape Law, kaya kayo ay napalagay dyan sa eskwelahan na walang pumapansin, panahon na para pansinin po ninyo yan.
Huwag niyo pong gawing dahilan na nauna pa kami rito eh. Huwag niyo pong gawing dahilan yan dahil may Philippine Vape Law na at yan po ay paiiralin ng DTI. Okay? So habang maaga pa, may time pa kayo, maghanap-hanap na kayo ng pwesto kung kayo man ay malapit sa tindahan. Sa tindahan. Sa eskwelahan o sa mga lugar na madalas pamalagian ng kabataan. At para naman po sa ating infographic of the week, ano ba ang laman ng vape mo? Yan po ay isang katanungan dahil nga po sinisigurado na po ng DTI na sa susunod na taon, dekalidad na ang mga vape products na atin pong magagamit. Ayan po ang sinisiguro ng DTI kaya nga po marami pong mga hakbang, marami pong proseso na kinakailangan na sumailalim ang mga importers, mga manufacturers at iba pa pong mga involved sa vaping industry. Kaya ang tanong, kung ito hindi pa talaga well in place, ano ba talaga ang laman ng vape mo? At saan ka ba bumibili ng vape? Ikaw ba bumibili sa katiwa-tiwala o baka bumibili ka lang sa bangketa? O tingnan natin ito. Ito bagong-bagong video. Ayun, may vape siya. Okay, so ikaw ba naman gagamit ka, isusubo mo, papapasukin mo sa iyong baga, bibili ka ba naman doon sa alin na yon na hindi mo alam kung saan nanggaling yung kanyang paninda? Manapay, baka panis na, manapay, baka ni-recharge lang o nilagyan lang ng juice, hindi natin masasabi. Dahil maparaan po ang tao pagdating po sa kanilang motibong kumita. Kahit yan man ay makakasama sa ating kalusugan, baka ni-recharge lang o kinargahan lang, hindi natin alam eh. So mag-ingat po tayo, wag po tayo magpapadalos-dalos. No? So ang tanong natin yan sa infographic of the week, ano ba talaga ang laman ng vape mo? Meron po kasing iba, lalo na yung mga doktor, hindi ho alam kung ano laman. Sabi pa wala daw pagkakaibang paninigarilyo sa paggamit ng vape. Meron daw 7,000 mapaminsalang kemikal ang vape at sigarilyo. Ang tanong natin wala naman pong tar, wala naman pong muriatic acid na panlinis sa kubeta. Sinasabi yun sa etiketa yun Wala naman formalin na pinambebasal mo sa patay. Wala naman yan doon sa ginagamit nating mga vape juice. Pero sinasabi nila pareho lang daw. So siguro sa mga doktor na nagsasabi ng ganyan, magbasa-basa ho kayo ng mga scientific journals na reliable. Wag lang po kayo umasa dun sa isinusubo ho sa inyo. Dahil kahit doktor ka pa, kahit titulado ka pa, kung kulang ang iyong kaalaman tungkol sa tobacco harm reduction, kung kulang ang iyong kaalaman tungkol sa vapes, wag ka na magsalita. Now, sumagot po ang PCA na mag-request po ang inyong lingkod ng mga kasagutan sa mga sumusunod na tanong. Sana ma-interview ko siya, na papayag ko sana sa interview si Ginoong Joey Dulay. Kaya lang talagang busy dahil marami po talagang compliance requirements na kailangang harapin. Kaugnay po nga yan sa mandatory registration. So sa halip nagpadala po siya ng kanyang kasagutan doon sa mga tanong natin. 3 tanong lang naman yun yan. At yan po ay akin pong ihahatid sa inyo. Gagawa lang tayo ng magandang video para maganda po ang presentasyon at manuot po. At nang sa ganun ay manuot yung mga sinabi tugon ni Joey Dulay na kapupulutan po talaga ng mayamang impormasyon. So ang tanong natin number 1, paano nyo ba kinukumpara ngayon ang Philippine vaping industry kumpara nung wala pa yung Philippine Vape Law? Napakahalaga po niyan. At sa ganyan maintindihan nating lahat, lalo na din sa mga retailers na kulang pa po sa pag-unawa kung bakit itinayo ang mga vape shops at kung anong dahilan kung bakit kayo ay bahagi na ng sistema na nakakatulong
para dun sa mga mahilig manigarilyo na bumitaw sa paninigarilyo at bumihit sa vape. Hindi po ito yung kinocommoditize. Na pangalawa, sa isang kamay, I have 2 hands. Sa isang kamay, BIR. Sa kabilang kamay, DTI. Umiiral na batas, kaya po pinatutupad ng BIR, ibang batas. Ang batas na pinaiiral, pinatutupad ng DTI, ibang batas. May kanya-kanyang schedule. May schedule ng BIR, may schedule ng DTI. Nagpo-pompyang lang yan. Inspeksyon ng BIR, magpapahinga. Maya mag-inspeksyon ng DTI. So, palitan lang ho sila. Palitan. Pagtapos ng transitory period, anong mangyayari? 2 kamay na ho. 2 kamay na. Yung mga retailers na walang kaalam-alam, parang mga lamok na ho yan. Na nagbabuzz around. Pero, isang gano'n lang. Lagpak. Kaya paano nyo pagyayamanin ang inyong sarili? Paano ninyo mai-empower ang inyong sarili? Sa pamamagitan ho ng kaalaman. Sa pamamagitan ng kaalaman. At yan ay binahagi po sa atin ng PISIA sa pangunguna ni GP Joey Dulay. At ano ang mga payo ng PISIA? Isa po sa mga payo ay magkaroon po kayo ng sanggunian. Sa isang komunidad, marami kayong kompetensya. Kadalasan nag-iiringan kayo, di ba? May price war. Sa panahon ngayon, kailangan ho kayo magkaroon ng sanggunian. Magsama po kayo, magsama-sama ho kayo, mag-form ho kayo ng samahan at makipag-dialogo. Magkipag-dialogo sa DTI. Pumunta ho kayo sa DTI. Pumunta ho kayo sa BIR. At ipaalam na hindi namin maiintindihan yung mga pinatutupad ninyo, pinaiiral. Hindi naman ganito dati. Mga tao lang naman ho, lahat tayo. Marunong ho tayong umunawa. No? Kaya para maintindihan ang lagay natin, ang posisyon natin ng DTI at ng siganon may maghunos dili rin naman. Kumbaga rumenda rin naman. Dahil paglabas ho ng mga inspector galing sa DTI, paglabas ho nila galing sa kanilang opisina, empowered ho yan. Fully charged ho yan. Pagdating doon sa shop mo, blah, 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 blah. Pero kung nagkaroon na kayo ng prior understanding o prior consultation, nauunawaan na yung kanyang kalagayan, palagay ko magiging mahinahon ang approach. Okay? So, yan po, ilan lamang po yan sa mga ipinayo ng PISIA. Yan po isa sa inyo in full detail. Nandahan na lang po yung tayo ng video. So, doon naman po sa Ilocos, no? Gaya, ito pong maganda nangyayari kapag kayo ay nagkakasama-sama, kahit magkakompetensya kayo at nagkakaroon ng dialogo, dahil naging matagumpay po ang isinagawang seminar ng DTI Region 1, Ilocos Norte. Nakamaliw ako last time. DTI Region 2. Region 1 po. Galing karoon nga po sila ng consultation at pumunta po sila sa DTI. Bigyan nyo kami ng kaliwanagan dito. Hindi basta-basta in-impose na lang ninyo na wala kaming alam, sapat na kaalaman. So nagkaroon po ng seminar ang DTI Region 1 at balita ko naging mahusay naman po ang kanilang presentasyon. So, sana yan po ay magaya. Ano ba, sa Region 6, lahat ng region sa Pilipinas, sana po mayroon po sa inyong tumayong leader at mabuo ho kayo. Magkaroon kayo ng sanggunian. Ano nagiging problema ninyo? Ma-identify ninyo kung sinong salot, kung sino yung taga-supply sa inyo ng may taga-supply ng napakamura at napakababa ng presyo, sinisira yung merkado, etc. etc. Ma-identify po ninyo yung problema dyan po sa inyong lugar. Kung kayo ay magkakasama-sama at mapalawig ang inyong kooperasyon sa isa't isa. Okay, sa balita naman po, no? Bago tayo pumunta sa aking opinion, ito yung jungkong. Alam niyo po ba kung ano yung jungkong? Yung jungkong ay ang ginagamit pong bangka dyan sa Kamindanawan. Dun sa ilalim ho niyan, marami pong maaaring magkasyang
mga kargamento. So, yan ay madalas na gamitin para sa kanilang pag-smuggle. Yang jungkong na yan. At ito na, no? Nahuli po sa pagkilos ho ng Naval Forces Eastern Mindanao ang isang jungkong na may lulan ng 21 million worth of smuggled cigarettes. Napakadami po nito na kanila pong na-intercept. Ang pangalan ng bangka ay Vikings, loaded with 422 master cases ng smuggled cigarettes. Diyan po sa karagatan ng Davao del Sur, sa Balut Island. Kaya ang nangyari ho dito, hindi lamang po kumpiskado yung mga sigarilyo, kumpiskado pa ho mismo yung jungkong at napreso pa yung mga tripulante. Sa isa pang balita, ito pa naman, kabagong-bago lang ho ito na nilabas ng Bureau of Customs. Meron pong nasabat naman na intercept sa isang checkpoint na sa pangunguna ng Task Force Davao. 17.7 naman worth of smuggled cigarettes ang na-intercept. Meron pong 15,150 reams ng sigarilyo at meron pong 35 sako ng assorted shoes at unit ng truck. Siyempre, yung truck kumpiskado. Meron pong sapatos, 35 sacks. Naalala ko tuloy ito sa Naga City. Vape shop na, sapatusan pa. Ang nangyayari, pumapasok ko yung mga kabataan, pati minsan yung nanay, kasama yung anak, namimili ng sapatos, pero dun sa gilid, meron pong corner dyan na nagtitinda sila ng vape. Kaya po, paalala ko dun sa may-ari na ang vape ay para sa bibig, ang sapatos ay para sa paa. Hindi dapat yan maghalo. Meron nga iba vape shop, barber shop. Siyempre, papasok din yung mga kabataan. Now, paano ho natin masasabing malapit na ang kanilang pagtatapos ng ganyang konsepto? Depende siyempre yan sa DTI. Pero kung mananatili ho silang maging vape shops at hindi ho sila pipihit kasi maaari silang pumihit. Baka sabihin nila, ayoko na ng mabusisi. Magbe-bake shop na lang ako, magke-cake shop na lang ako kahit ako'y kilala noon bilang numero 1 distributor ng mga vape products, mas cake shop na lang ako. Ay mga salawahan, may mga business setups na salawahan. Kung gusto mo pang mapanatili, vape shop ka, bitawan mo na yung isa. Dahil i-inspeksyonin ho kayo ng DTI. Hindi ho kayo bibigyan ng certificate of registration. Iba po yung business registration ninyo. Iba po yan. Hindi ko kayo mabibigyan ng certificate of registration sa pangunguna ng DTI BPS, Bureau of Philippine Standards, kung hindi po kayo na-i-inspeksyon. Bubusisiin po ang inyong location, number 1. Kailangan pa nakapin. Ipipasok nyo pa yung coordinates niyan. At doon sa area, sa Google Map, titignan nila kung may malapit na eskwelahan sa lugar nyo. Kung hindi consistent yung binigay ninyong PIN doon sa physical location ninyo, sigurado hindi kayo pakakakuha ng certificate of registration. Kung hindi po kayo rehistrado, hindi po kayo makaka-operate. Mabibigyan ngayon ng dahilan ang DTI para kayo ay ipasara, mabibigyan ng dahilan para kayo ay makulong o magmulta dahil nga hindi kayo nagbigay ng truthful information tungkol sa inyong negosyo, tungkol sa inyong vape shop. So, tigil-tigilan na natin yung kumbaga mga sistemang lulusot, makakalusot. Okay? Para hindi po kayo matulad ng mga Yossi smugglers na nagtatago ng sigarilyo sa ilalim ng jungkong, sa hal ng bangka, nagtatago ng sigarilyo doon sa van, maging ultimong yon ay nakukumpiska ho yan. Kaya hindi ho kayo dapat wag na natin tularan yung mga ganyang galaw.
Now, mag-move na ho tayo sa akin pong mga pakuwari. Pakuwari lang ho naman ang involvement ng Chinese syndicates sa smuggling. Doon pong nakaraang roundtable discussion, nabanggit ho ako ng speaker na si Nonoy Oplas, kaibigan ho natin yan sa media. Dati rin ho kasi akong taga-media. Nang akin pong i-quote sa newspaper na ang isa sa mga mastermind ng cigarette smuggling ay ang mga terrorist groups yan sa Mindanao. Yan po ay ginagamit nila pagpapaikot ng pondo. Ang pinakamadaling paraan para makapagpaikot ng pondo, makalikom ng malaking pera, tulad mga nakikita natin mga team na yan, team ni Monay, team ni Antonio, team ni Bonete, madaling kumita ho ng pera. No? Pero sa sigarilyo, yan po ay ginagamit po nilang paraan para makalikom ng pera, para masuportahan ang kanilang terrorist group activities. So nabanggit po ang inyong pangalan dahil nga po may lumabas. Dahil naging pahayag ko na tinuturo ko ang mga terrorist groups bilang funders ng smuggling syndicate, lalong-lalo na sa sigarilyo. Ngayon may lumilitaw ang bago akong tsuri. Ito tsuri ko pa lang naman. Ang involvement to ng mga Chinese nationals. Bakit po natin nasabi yan? Wala pa ho ata isang buwan. Episode number 35 pa lang ho. Yung isang magaling na Chinese, nagtayo kuno-kuno ng milk tea, pero nagtitinda pala ng vape, manapay, 10 hakbang lang ay nandoon na sa Baclaran Elementary School. Wala ho silang pakialam kung mapanira ang produkto kanilang binibenta, ang kanilang concern lamang ang kumita. So, meron na tayong mamaya, standby lang, patapos ko lang nito, ay patutuloyin kina Mr. Concern. So, Chinese ang involved. Chinese ang involved. Eto pa. Chinese rin ang involved. Bakit natin nasabi? Ang sigarilyo ay hindi po intended sa mga Pilipino, kundi yan po ay intended para sa mga Chinese national, particular doon sa mga nagtatrabaho sa Pogo. Ito pa, kamakailan, sa Davao, 2 Chinese national, isang Pilipino, ang natiklo sa isang operation ng Davao City Police, Santa Ana Police Station. Ano yun? Kunyari bumili sila ng isang rim ng sigarilyo. Ang brand ng sigarilyo ay BROS, Bros. Di syempre, tiklo, yung Pilipino, nagkataon, sumama yung inchik, 2, Chinese national. Maswerte ang pulis, nahuli yung mga inchik. At meron pang naiwang 39 master cases na kasama doon sa kanilang ginamit sa sasakyan. So, lumilitaw ngayon na ang involvement ay tila tumutugma doon sa Chinaman. Merong politiko, sumasahod ng 5 milyon sa Yossi smuggler na kung tinawag dito sa blind item na Chinaman. Sabi nga ni Nonoy Oplas doon sa roundtable discussion, nagiging opportunity kapag mataas ang presyo, kapag sobra-sobra naman ang buwis, nagiging opportunity yan para sa mga smugglers na makilahok. Oo nga naman, no? Kapag ikaw sumusunod sa batas, kalaban mo yung mga enforcers nakabantay sa iyo Samantala, pag ikaw ay smuggler, kaya halos lahat siya pwede mong kaibiganin. Lalapitan ka pa dahil merong ambon. At sinabi pa ni Nonoy Oplas na hindi ito mai-eradicate ng ganun-ganun lang dahil halimbawa, ikaw ay smuggler sa 10 shipment, yung siyang palulusitin, yung isa, pahuhuli o kahit 2, pahuhuli. 8:2 doon sa laro na yan. O isang ka pa. Doon pumayag ka ng pahuli, publicity, pajajaryo. Yung iba pa, nire-recycle.
Sa nakikita natin ngayon, mukhang totoo nga na merong nire-recycle na mga vape products na dapat ikinundem na. Sana mabigyan nito ng atensyon ng BOC. Alam niyo po, hindi pa ho kayo pinapanganak, karamihan sa inyo. Narinig ko na ho yan. Nung nauso ho yung Betamax, alam niyo po yung Betamax, noong 1970s. Usong-uso ho yan, pero napakamahal ho ng bawat isang unit. May kaibigan ho ako, yung tatay niya nando doon sa loob, sa custom. Mga hinuhuli, nire-raid nila yung mga bodega ng incheck. Alam na natin, alam na this. Ayoko nang i-emphasize dahil wala na yung mga patay na. Pero yung marami. Pero malinis ba ang pinanggalingan? Yung nakumpis ka sa incheck, nire-recycle, binibenta ng more than half dun sa value. Okay? So, yan po ang aking nakikitang involvement ng Chinese syndicates sa atin na pong dakuan nitong interesting na opinion. Nakilala ko kayo. Dahil pagka wala pa akong nakikitang sumali, nawala ako si concern. Sana magbalik ka. Magbalik ka para magkaroon tayo ng chance na magkausap-usap. So, ano po naging basihan ko dito sa aking komento? Maraming gumaya pero hanggang saan? May pumantay na ba sa hatak ni Jen Fabro? Kaya nga naging tanong ko ano kayang bertud meron itong si Vincent Serrano Fabro na minsan tinawag kong man-child? Sa kanyang muntikang pagbabalik, naalarma ang ilang kolorum online resellers. Tanda kaya ito na may magic pa din si Jen. Mga online resellers, no, nung nakita na, mukhang babalik, nanahimik, para bang natigilan sila. Parang hindi nila alam kung anong gagawin. Takot siguro sila na baka sitahin sila. O anong nasa isip nila? Bumalik na. Bumalik na. Gaya ng kanilang isang graphic doon. The king has risen. Parang sa noon parang gaganon ka lang, ismiran mo lang Totoo yan. Isa ako sa mga nag-umismir pero nang mabalita na muntik na siyang makabalik, lintik naman ho yung suporta ng mga followers. Napansin ko, may mga nabuhayan ng loob, lalo na yung mga vape shop na nag-aalala kung anong gagawin dun sa kanilang inventaryo. May mga vape shop owner na nag-communicate sa akin. Sinabi mukhang nabuhayan daw sila ng loob dahil meron na silang titingalain at para sundan dahil sila ngayon ay ligaw. Meron din nagsabi na sa pagbabalik ni Jen Fabro, malilintikan itong mga resellers na to na kaya yabang. Ubod ng yabang. Pilit na pinapantayan. Kung ano ang naging style ni Jen Fabro, meron naman dyan na gumagaya din. Nagpapalabas ng mga events. Mga babae, lumuluwa yung dibdib. Nagpaparapol. Namimigay. Gumagamit ng influencer. Yung influencer na hindi naman yata nagbe-vape yun. Dahil lang kanyang atensyon doon sa pagluluto. Makita mo na lang may nakasukbit na vape sa kanyang dibdib na bawal Yung paggamit ng lanyard, bawal din ho yan. Ito ang ating batas, Philippine Vape Law. Mga implementing rules and regulation, kung bubusisiin, hindi na tayo makakakilos. Pero sinasabi ko lang na bawal ho yun. Yung paggamit ng influencers, na may nakasukbit na vapes, bawal ho yan. Pero ang tanong, natapatan ba nila yung fabulous impression na nalika ng isang Jen Fabro Serrano? Vincent Serrano Fabro? Kayo ang tatanungin ko. Pwede ko kayong mag-react ngayon. Siguro, isa sa mga factor, sa kabilang banda, isa sa mga factor kung bakit sumikat ng husto si Jen Fabro, dahil siya nagpasimuno. Siya ang naunang gumawa ng mga yon. Sa panahon na hindi pa masyadong mahigpit. Sa panahon na hindi pa nabubusisi. Sa panahon na bago pa yung Philippine Vape Law. Sa panahon na wala pang matuwid na
o precise, no, na implementing rules and regulation, kaya marami ang nag-aakala na okay lang kanyang ginagawa. Hindi napapansin. Nataon lang. Yung timing, nandoon siya. The right moment at the right time, pumutok yung kanyang produktong pinasisikat. Yung kanyang style, happy. Maraming humihingi ng PR kit. Nagpapadala siya. Niloloadan dun yung truck ng LBC. Pero walang pumapansin. Pero gawin mo ngayon yan. Gayahin mo yung ginawa niya. Sigurado mapapansin ka at sasabihin sa'yo, bawal ang ginagawa mo. Sa panahon ngayon na meron ng timbre, may stamp tax na, ultimo yung PR kit mo. Hindi yan makakalabas kung walang stamp tax. BIR stamp tax. Kaya sa susunod na may magbigay, may makatanggap ka ng PR kit na walang stamp tax, masasabi mo na o magkakaroon ka na ng hinala na yung nagbigay na yon ay smuggler. O yung produktong gamit mo ay smuggled. Nataon lang. Nauna si Jen Vincent Pabro Serrano, pumutok. Yung si Jen Pabro, pumutok. Yung kanyang taktika, pumutok yung kanyang estratehiya. Yun nga lang, bandang huli, nang mapansin na lahat yan, lalo na nang dumating na yung sa puntong, sino ba talaga nagpadating? Sino ba talaga importer niyan? Si Denkat? O si ikaw, Plaba? Wala akong masagot si Laylak eh. O ayaw niyang sagutin dahil talagang magkakabukingan, magkakalaglagan. Sino nga ba ang masasabi nating fall guy? Sino ba fall guy? Mukhang may fall guy eh. Okay. Tatanggapin ko si Tristan. Tristan, na online ka na. Kung may komento ka, go ahead. Hello? Tristan? Okay, wala pa. Hindi pa hello, yes? Huwag ka magkinig sa Facebook. Magkinig ka dun sa mismong transmission natin. Dito sa StreamYard. Para real time tayo. Tristan? Yes, sir. Okay, go ahead. Sir, nakikinig lang, sir. Magsalita ka na. Magsalita ka na. Sige na. Kahit bumati ka lang. Binabati ko yung mga tropa dyan. Yun lang, sir. Ayaw magbanggit, sir. Sige. Okay. Nakikinig lang ako dito, sir. Okay. Taga saan ka ba, Tristan? Marikina ako, sir eh. Okay. Sige, Marikina. Okay, pero may brand you. din ako, sir. May brand din Ano? ako. Nag-complain Sige. naman kami. Ay, tama yan. Oo. Well, dahil na alam mo, hindi naman natin mape-perfect yan sa unang sigwada eh, ha? Oo, sir, kasi nabigla lahat eh, di ba? Oo naman. Kasi nung una, ang luwag talaga, sir eh. Oo, tama. Tapos biglang ganyan. Siyempre, well, yung batas naman, kailangan sundin kasi ang tagal na rin yan eh. Walang tax, di ba? Alam mo Which is naman, okay naman para ma-legitimate yung business, ma-regulate. alam mo naman Pilipino eh, pagka hindi tinutulak, hindi kikilos eh. Oo, sir. Pero para rin yan sa kabutihan ng lahat, sir. Tama Para yan. sa negosyo din, para at least, diba, legitimate tayo, nag-negosyo. Eh, kung, Hindi lang basta. kung nabawasan ng konti yung ganansya, eh di, sige lang Tuloy-tuloy lang. Basta kumikita, sir, mahalaga. Yun ang mahalaga. May negosyo Yes. tayo eh. Siyempre, kung hindi ka kumikita, di wag ka na magnegosyo. Oo, sir. Palugi na. Tatamaan tayo lahat. Tatamaan kami lahat. Pero at the end of the day, para sa kabutihan ng lahat yan eh. Para, di ba, yung tamang buwis, nababayad natin ng tama. Tapos sa mga kabataan, protektado rin sila, sir, no? Tama. Sige, Okay. sir. Makikinig na lang ako, sir, Okay, thank you Tristan. Thank you sa iyong pagsali. Okay, ayan si Tristan ng Marikina. Ay, hindi rin siya magsasalita, pero nagsalita na, sige na, huwag kayo mahiya. Doon po sa mga nalalamang o nakakaabatid na ako'y naninita minsan pag may nadadaanan, huwag po kayo matakot. Ganun lang talaga ako. Pero kaibigan pa rin tayo. Mag-usap lang tayo. Wala na tayong problema. Wala naman tayong problema. Wala naman po akong kapasidad na para
ipahuli ang isa sa inyo. No? Tayo nangangaral lang. Adriano Reyes, good evening Canton. Good evening din sa iyo. Pablita Francisco, kay Adrian muli, at kay Marisa Tumakder. Nagkikinig sila. Kay Emer Mac, good evening sa iyo. Kay Rani Pendosa, kay Remy Estrata, kay Miguel Almeda, Adriano Reyes, may kilala ko reseller din ng Plaba, naka-stock lang sa istante niya ang mga Plaba unit niya. And ano ba yan, binibenta ba niya yan? Binibenta ba niya yan, naka-istante lang, ano magagawa niya, mapapanis din yan. Pa-shoutout kay John Tristan. Kilala ko yan, mga vlogger na yan, nakasabit sa kanila mga vape product at isang pares overload sa Pasay. Ayun na nga, tinuruan mo pang mag-vape yung isang hindi naman nagbe-vape. Matuwid at marapat ba yon? Hindi tapat yon. Although na hindi natin alam kung talagang nagbe-vape nga ba yung may pares overload o hindi. Good evening din pa kay FD Mark. Kailangan muna natin ng unite para may boses tayo sa gobyerno. Paano tayo pakikinggan kung may bulok sa industriya? Ayun na nga ang problema, FD Mark. Hindi tayo makapag-unite eh. Halimbawa, nadaanan ko yung isang binibenta po niya yun. Naka-istante lang tapos walang proper na lugar kung saan dapat niya ibenta yun. Ganyan lang. Dadaanan ng mga bata. Okay lang. Ayan, ako po. Sa FDA, siya, DTI. Marami pong ganyang kaso. Ito maganda itong naging comment ni FD. Mag-unite. Paano tayo mag-unite? Kung pintasan tayo ng pintasan. Baka tinumbong mo ako, Sinumbong mo ako kay Canton, Hindi po. Hindi naman, wag naman ganun. Ito naman ay para sa kabutihan ng lahat. Dahil kapag may bumagsak, tulad nung nangyari kay Jen Pabro, bumagsak siya, nagsunuran din kayo. Nagsunuran din ang halos lahat nung yumayabong siya, yumayabong nga naman kayo. Masaya ang ganyan, di ba? Nung mapulaan, napansin na yung kanyang kasi makwak-kwak madaldal medyo may kahanginan Pero sabi naman ni Tonyo, yun daw ang style. Kailangan daw maging maangas ka para mapansin ka. Kaya siya maangas din ngayon. Diyan sa San Pedro, Laguna. Okay. So yan lamang po ngayon sa ating live edition. Maraming salamat po. Doon po sa mga nakilahok, lalo na kay Tristan. And maraming salamat din po sa mga nagpadala ng comments gaya ni Adriano Reyes, Nim Payao, FD Mark, Rani Pendosa, Pablita Francisco, at sa inyong lahat na mga nanunood sa gabing ito. Ito ang inyong lingkod, Canton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang weekend para sa ating lahat.